Good morning mga ka-Rafters. Kumusta kayong lahat? Yun, yun mga ka-Rafters, ngayon lang ako nakapag-edit ulit ng video kasi medyo natamad ako nung mga nakarang araw. Emergency vacation ako last time. Umuwi ako sa Pilipinas kasi namatay si nanay, so medyo malungkot yung balita. Pero sa awa ng Diyos naman nairaos namin lahat nung inasakaso namin lahat nung sa burol ni nanay. At saka at least nahimlay na siya ng maayos kasama si tatay. So ngayon mga ka-Rafters, eto edit ko lang to, raw lang na yung aking mga clips nung nagbakasyon ako. Panoorin nyo na mga ka-Rafters. April 15 nung ma-receive namin ang napakalungkot na balita na pumanaw na ang nanay. Napakasakit mga ka-Rafters kasi hindi mo man lang siya nasabihan na mahal mo siya sa huling yugto ng kanyang buhay. Pauwi na ako dito mga ka-Rafters matapos ng isang taong pagpapagal sa ibang bansa para maghanap buhay para may taguyod ko ang aking pamilya. Sa pagkakataong ito, hindi ko alam kung excited akong umuwi kasi makikita ko na ulit ang aking pamilya na nawalay sa akin ng isang taon mahigit. Gayun din naman ang kalungkutan na uuwi ako dahil si nanay naman ang ihatid ko sa huling niyang hantungan. Habang ako'y bumabiyahe mga ka-Rafters, naisip ko at bumabalik sa aking alaala mga pagkakataong kasama ko pa si nanay. Nung bata pa ako na lagi-lagi niya akong pinakwentuhan. Naglalakad kami papunta sa kanyang trabaho at paulit-ulit niyang kinukwento yung mga panahon ng kanilang kabataan na hindi naman nakakasawang kwento, lalong-lalo na noong panahon ng Second World War. Alam naman natin mga ka-Rafters na bawat paglalakbay, kailangan din natin mamahinga. Ang paglalakbay ni nanay sa mundong ito ay natapos na. Kailangan na rin niya magpahinga sa maraming sakripisyo na ginawa din niya para sa aming na kanyang mga anak. Para may taguyod kami sa mga sakripisyo na pinagtagumpayan niya, mga laban na pinagtagumpayan niya sa buhay. Pero ang achievement niya na makita kami mga anak niya na maayos naman ang buhay, yun siguro yung pinakamasaya na part sa tagumpay ng nanay. Kasi wala namang magulang na gugustuhin nasa masamang kalagayan ng anak niya. Kaya bagamat yung mga pangarap namin kasama siyang palagi na sana, sabi ko balang araw makasama ko si nanay at maparamdam sa kanya yung mga panahon punuan, yung mga panahon na nawalay ako sa kanya, ay hindi na mangyayari kasi mas maganda naman na napuntahan niya ngayon at nagpahinga na siya sa kanlungan ng ating may naman. Sa panahon sa payugtong ito mga ka-Rafters, samahan niyo akong manalangin para sa kaluluwa ng aking mahal na ina. Amang makapangyarihan, tunghayan mo na may awa at pag-ibig ang aking ina. Gantimpalaan mo ang walang asawa niyang pagbibigay ng kanyang pag-ibig, ang kanyang pangangalaga sa akin. Hinihiling ko para sa kanya ang tulad ng bigayang inais mo para sa iyong ina. Ang katiwasayan ng kaluluwa, kaligayahan ng pamilya, at masaganang pagpapala. Hinihiling mo ang aking ina at gantimpalaan mo ang mga kanyang kabutihan at sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Hinihiling ko ito sa ngalan ni Jesus. Amen.
mga pagkakataon na panahong ito ay nagkita-kita din kaming magkakapatid na buo kaming 4 na natitira. Ayun, nanumbalik din sa akin yung homily ni Father doon sa kanyang funeral mass na bagamat wala na ang mga magulang namin, kami na lang yung magmahalan, kami na lang yung mag-ingat sa isa't isa, pangalagaan ng isa't isa. At hinihiling ko na sana balang araw ay magkikita-kita kaming muli ng aking magkakapatid at mabuo kaming ulit. Kasi sa dinami-dami ng mga bagay na natupag namin bilang may mga pamilya, nagsusumika para maitaguyod ng maayos ang aming mga pamilya, ay mahirap din sa part namin na magkita-kita gawa ng malayo kami sa isa't isa. Kaya ang puso't dalangin ko na sana lalo pang tumibay ang aming pagsasama ng aking mga kapatid at aming mga kanya-kanyang pamilya. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Habang may hininga sa'yo ako ay sasamba. Habang mayroong lakas, pupurihin kita. Panginoong Jesus, minamahal kita. Tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahala-hala. Itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko. Ang Ginoo mananatin. Pagbasa po sa Ebanghelyo sumala sa San Juan. Si Jesus mingon sa iyang matinunan, ayaw kang kagoon, salig kang sa Diyos, salig sa mga kanako, sa balay sa pamamahan, dunay daghang mga lawak, umato ako ang pakandang dapit at tinigil. Sa puso ko, itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Paalam nanay, mahal na mahal ka namin. Lagi mo po kami ipagdasal, lagi mo po kami subaybayan.
Langi po mo po kaming patnubayan sa lahat ng aming mga desisyon sa buhay. Alam namin, nandiyan ka palagi, gumagabay at sumusubaybay sa amin, kasama ang aming mga kapatid, ang aming tatay. Paalam at hanggang sa muli nating pagkikita. Mahal na mahal ka namin, Nanay.